Hi everyone! So, ang verse natin is James 2:1. Mga kapatid ko, bilang mananampalataya kay Kristo na ating maluwalhati ang Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. At sabi dito sa verse 2, kung may pumapasok sa inyong kapulungan ng isang lalaki, may mga singsing, ginto, at damit, mga magagara or dumating din na doon ng isang dukha na gusgusin ang damit at asikasuhin ninyong mabuti ang nakadamit. At inasikasong mabuti ninyo ang mga nakadamit na magara at sinabi sa kanya, dito kayo maupo. At sinabi naman doon sa mahirap, tumayo ka na lang dyan o kaya sa sahig ka na lang upo. Nagtatangi na kayo ay mahabol ng mahatol ng mali. So, gustong iparating sa atin ng verse na to na ano man ang status ng buhay natin, mahirap man o mayaman yan, dapat pantay-pantay ang tingin natin. Kasi kahit saan tayo tumingin, we have to see them justice like God sees them. Kasi nasanay tayo sa mundong ginagalawan natin na injustice tayo tumingin. Madalas ganun naman talaga sa mundong ginagalawan natin. Naka-treat tayo based on the status, kung ano yung suot, kung popular ba yan. We have to base on the image of God na lahat sila kahit anong itsura, maputi, maitim, mayaman o hindi. Tandaan mo, every one of us is created in the image of God. Lahat ng mga tao ay nakakasalumuhan natin, all of them created by God. We have to see them as God see them. Huwag natin silang tignan based sa kanilang kasuotan o naaabot sa buhay. Tignan natin sila as people created in image of God. So God, sabi nga dito sa Genesis 1:27, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Lahat ng tao, pantay-pantay when it comes to the image of God. And sabi nga dito sa Proverbs 22:2, rich and poor have this in common. Mayaman o mahirap, may isang common yan. The Lord is maker of them all. The law is we have to see them justice, fairly. Yung tao nakakaharap mo ngayon, popular man yan o hindi, mayaman man o hindi, sikat man o hindi, created yan in the image of God. Sabi nga sa James 2:1, my brothers and sisters, believer in our glorious Lord Jesus Christ, must not show favoritism. Ulitin natin ulit ha. My brothers and sisters, believers in our own glorious Lord Jesus Christ, must not show favoritism. Dapat maging pantay-pantay ang tingin natin sa mga tao. Lahat tayo nilikha in the image of God. Pantay-pantay na makasalanan, pantay-pantay na tinubos ng dugo ng Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. We are equally in terms of value. Nakakalungkot lang na sa mga church, may mga tao talaga na tinitignan or tinitreat lang, magkakaiba ang treatment, depende sa status ng buhay, depende sa suot, depende kung yung tao na yun meron sila napapakinabangan o hindi, depende yung tao na yun kung meron nabibigay na favor sa kanila o hindi. Yung mga church, dapat sila mismo nakikitaan ng pagkakapantay-pantay. Christians, we have to treat fairly ano man ang kaharap mo. Sabi nga dito, ipagpatuloy natin dun sa number 3 ng James 2, at inatsakaso ninyong mabuti yung mga nakadamit ng maayos. Diba? Inasikaso mabuti yung mga damit na maayos, pinaupo, inilalayan sa tamang upuan, samantalang yung mga mahihirap, sinabi, tumayo ka na lang dyan. Mga kapatid, kung minamahal, makinig kayong mabuti. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pamamagitan at maging makasama sa kaharian na ipinangako niya sa mga umibig sa Kanya? Ngunit hinahamak ninyo ang mahihirap. Hindi ba't ang mga mayayaman ang umaapi sa inyo at sila
ang kumakaladkad sa inyo sa hukuman? Hindi ba't sila rin ang lumalapit sa marangal na palagang ibinigay sa inyo? So, sa worldly treatment talaga, nakafocus tayo sa taong mayroong popular, may magandang status sa buhay, maganda ang pananamit, maganda ang kotse. So, sabi nga dito sa verse 8 that, mabuti ang ginawa ninyo kung tinutupad ninyo ang utos ng Diyos. Sa ating hari, ayon sa kasagutan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Ngunit kung nagtatangi kayo sa tao, kayo'y nagkakasala at batay sa kautusan, dapat kayo ay parusahan. Diba? Parusahan, lumalabag sa utos ng Diyos kahit tinutupad sa iba pa, kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Tandaan natin that we are created in the image of God. As Christian tayo, dapat patas tayong tumingin sa iba. God is just and fair. Dapat tayo ang laging nakatingin sa, hindi tayo dapat laging nakatingin sa suot, sa damit, sa sakyan, sa status, sa popularity. Sabi nga sa Mateo 5:46 to 48, kung ang mga magmamahal sa inyo ay siya lamang ninyong minamahal, ang gagantipalaan ang inyong anong gantipala ang inyong maaasahan? Hindi ba ginagawa rin yan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit sa iba? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga hentil? Kaya maging ganap kayo gaya ng Ama na nasa langit. Sa tratuhin natin ng mabuti yung mga tao na hindi tinatrato ng mabuti. Mahalin mo, hindi yung mamahalin mo lang yung mga kamahal-mahal. Kahit mahirap, tratuhin natin tama. Treat them fairly, love them. When we love the vulnerable and when we love the poor. Sabi nga sa Matthew 25:40, the king will reply, truly I tell you, whether you did into one of the least of them, brothers and sisters of mine, you did it for me. So kung paano natin itrato yung mga tao sa paligid natin, tandaan natin, ganun natin tinatrato si Jesus Christ. Treat them fairly, sila kagaya ng pagtingin natin kay Jesus. Care for the uncare. Yung mga tao na marginalized, yung mga tao na hindi inaasikaso, yung mga tao na hindi pinapansin sa handaan, sila yung asikasuhin mo. Yung mga tao na hindi nagbibigay ng favor sa iyo, sila yung i-treat mo, sila yung tulungan mo. Treat them kindness. The worldly treatment, laging nakatingin sa dami ng status, so kung ano mabibigay ng tao na yan sa'yo, kung ano may tutulong ng tao na yan sa'yo, hindi natin naalagaan, dapat huwa ganun lang. Na kung ano lang yung, kung sino lang makakapagbigay sa'yo in return ng favor mo. Notice the unnoticed. Bilang Christian, matuto tayo na umupo sa tama sa mga bagay sa mga tao na hindi inuupuan ng iba. Kagaya ng si Jesus, mas umuupo siya sa mga mahihirap, sa mga pipis, sa mga bingi, sa mga tax collector, sa mga pilay. Bilang mga tayo kasi natuto tayo na mas gusto natin upuan yung mga mayayaman, yung mga sikat, maging pabilang sa kanila. Mahalin natin yung mga hindi kamahal-mahal. Mahirap magmahal madaling magmahal ng mga kamahal-mahal, lalo na kapag gwapo yan, maganda yan, matalino yan. Ang bilis gawan ng kabutihan sa mata natin yung mga kamahal-mahal, pero nahihirapan tayo mahalin yung mga hindi kamahal-mahal, lalo na kapag pangit yan, lalo na kapag hindi niya nabibigay yung gusto mo, lalo na kapag hindi mo nakikita sa kanya yung gusto mo. So, tinuturo sa atin ng verse na to na treat everyone fairly. Hope this verse you learn something. Thank you everyone and God bless.